Paanong learning sa process kung wala naman akong natututunan? Plano? Wala. Hindi ko nga alam kung bakit nandito pa ako eh. Kuya, paano ko ipapaliwanag ng mas malinaw yung scarcity sa economics? Ang dami kasing terminology na ginamit sa libro, pati theories. Hindi ko gets. Basahin mo ulit. Baka sa pang-5 beses magets mo rin. Ito naman, ang hirap kasi sa'yo. Tinatanong kita ng maayos tapos ganyan yung sasagot mo. Yesha, ba't ka ba nag-aaksaya ng oras sa akin? Wala nga akong alam sa pagtuturo. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa ko sa kursong to eh. Miguel, hindi lang sapat na alam mong isang bagay para maituro ito. Kailangan mong intindihin kung paano natututo ang iba. Hindi porket effective sa'yo ang pagbabasa ng paulit-ulit, gano'n na din sa kapatid mo. Eh yun nga, May. Bakit ko pagagamitin ng oras ko para sa kursong to kung di ko naman gusto? 3 taon mo nang tinatahak yung kursong yan, Miguel. Ngayon mo lang naisip yan? Matagal ko nang inisip to, Ma. Pero sa tuwing kailangan magturo, sa tuwing may pinapagawa, wala akong gana. Para akong robot na pinapagalaw ng obligasyon. Eh ano na? Anong gagawin mo? Ewan ko. Bahala na. Kuya, uy, may tanong ako sa'yo. Ano to? Barya. Kung hindi or wala nang supply ang bariyang to, tapos gusto mong bumili ng candy, anong gagawin mo? Ha? Eh di tataas ang presyo. Ayan, scarcity. Kahit na ayaw mo magturo, magaling ka pa rin magpaliwanag. Naintindihan ko kaagad eh. Baka naman, Miguel. Hindi sa wala kang kakayahang magturo. Baka lang ha, baka ibang paraan mo ng pagtuturo. Di ko alam kung kaya ko to. Paano kung di talaga pagtuturo ang passion ko? Ganyan din ako dati. Akala ko gusto kong mag-teacher. Pero dumating ako sa point na hindi ko na natiis. Alam mo, teaching isn't just a profession. It is a responsibility. Hindi ko kinaya, kaya nag-shift ako. Ano yung di mo kinaya? Lahat. Lahat ng burdens, expectations. Alam mo yung feeling na hindi mo mabigay yung best mo? Yung hindi ka enough para sa mga students mo. Ano naman to? Drama session? Ito kasing kaibigan natin eh. Hindi pa rin sigurado. Ang dali lang kasi ng solusyon dyan. Dapat, galingan mo. Yun lang, galingan mo. Madali lang naman para sa'yo yan, di ba? Kasi ikaw, sigurado ka sa ginagawa mo. Eh kasi naman, kung isipin natin, nagpatuloy ka hanggang 3rd year, di ba? So, kung stop ka, sayang yung taon, oras, effort, at pera, di ba? Alam mo, hindi ganon kadali yun. Minsan ang isang bagay akala mo para sa'yo na. Pero, pag naranasan mo na, dun mo lang ma-realize na hindi para sa'yo to. Ewan ko sa inyo. Basta para sa akin, kung pinasok mo isang bagay, dapat panindigan mo eh. Ang problema kasi sa inyo, padali kayong sumuko. Love is ang nangungulila sa munting ligaya, hatid ng pagsasama. Good morning everyone. So today, we will discuss psychological factors. So have you read the syllabus I sent you last night? So will you please give the factors if you already read it? Yes? The first one we have cognitive and metacognitive factors, and next we have motivation and affective factors. And the third one is we have development and social factors. And the last one is individual differences.
So thank you very much. But today, we will be focusing on individual differences. Ang bawat estudyante ay may iba't ibang paraan ng pagkatuto. Bilang guro, responsibilidad natin na umayon o umangkop sa kanila. Ma'am, paano kung may mga estudyanteng walang gana sa pag-aaral? Minsan, kailangan mong kilalanin sila ng higit sa pagiging estudyante. Ano ang hilig nila? Ano ang nagpapasaya sa kanila? Ano ang interes nila? Huwag kang matakot, di mo pa alam, nandito lang Miguel, ako. maaari ba kitang makausap sandali? iyong tabi, di kita papabayaan. Napansin kong hindi ka nagsusulat ng lecture notes. Kanina pa kita pinagmamasdan. At kung At hindi lang yon. ay Napansin ko rin na kapag nagtatanong ka, sa hindi lang ito tungkol sa pagtuturo, kundi tungkol din ito sa sarili mo. kita, Ma'am, paano kung hindi ako para dito? huwag kang matakot, Hindi madaling sagutin iyan. tulog mag-isa Pero minsan, kasama. may mga bagay tayong pinapaso hindi dahil gusto natin, Kang matakot, kundi gusto ng iba para sa atin. bigat lumuha, kasama Pero hindi ibig sabihin nun, wala ka ng ibang landas na pwedeng tahakin. Ang bawat estudyante ay may kanya-kanyang paraan ng pagkatuto. Bawat guro ay may kanya-kanyang paraan ng pagtuturo. dahil ang buhay Ang tanong, Miguel, lang katao. saan mo nakikita ang sarili mo? Makapangyarihan ang pag-ibig na hawak mo sa iyong kamay. Sa patuloy na pagsulong ng edukasyon sa Pilipinas, binibigyang diin ng matatag kurikulum ang pagtanggal ng learning competencies na hindi nakma sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ayon sa Department of Education, ito ay hakbang upang higit na maiangkop ang kurikulum sa real-world application, alinsunod sa Republic Act 10533 o Enhanced Basic Education Act. Ito si Crizel Ferrer para sa Paulit-ulit na lang yung pagbabago ng sistema. Nung araw, tinatanggap na lang natin kung ano yung tinuturo sa atin. Pero ngayon, iba-iba na. Kung paano yung paraan ng pagtuturo? Merong K-12, matatag curriculum. Paano na lamang yung mga gurong kailangang sumunod sa lahat ng to? Jadrick, hindi na tayo nabubuhay sa panahong sapat na ang pagtuturo ng konsepto lang. Ang bata ngayon, hindi lang dapat marunong mag-memorize, dapat marunong ding mag-isip at mag-apply ng natututunan nila. Tama si Mama. Sa school namin may hindi lang quizzes tapos yung recitation. Meron ding project-based tapos discussion. Tapos tinatanong kami para malaya kaming nakakasagot. Hindi lang tama o mali. Pero mas pumupunta sila or mas nagpo-focus sila sa kung ano yung matututunan namin. Ewan ko, pero sigurado akong mahirap yan para sa mga guro. Ang daming adjustment. Lahat kayo parang sigurado na tamang sistema sa mga adjustments. Pero paano kung di talaga para sa akin ang pagiging guro? 3 taon mo nang tinatahaki ang landas na yan, Miguel. Ilang buwan na lang, magiging lisensyadong guro ka na. Talaga bang gusto mong sayangin ang panahong inilaan mo rito? O baka naman, gumagawa ka lang ng dahilan para tumigil. Hindi ito tungkol sa pagsuko. Hindi rin ako natatakot sa hirap. Ang hindi ko lang matanggap ay ang pinipilit ko ang sarili ko sa isang bagay na hindi ko naman gusto. Kuya, alam ko magiging magaling kang guro kung gusto mo. Pero kung hindi mo talaga gusto, paring merong ibang paraan para makapagbahagi ka pa ng ibang kaalaman. Kwentong kaibigan, kwentong pamilya, ihip ng pangarap, sa apoy ng kandila. 3 taon ka nang nag-aaral ng edukasyon, Miguel. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa amin na ayaw mo pala dito? Hindi ko to ginusto, ma. Ano? Hindi mo ginusto?
3 taon mong pinag-aralan yan tapos ngayon sasabihin mong hindi mo ginusto? Ano gusto yung marinig? Napilitin ko ang sarili ko na piliin to kahit di ko naman gusto? Hindi ko maintindihan, Miguel. Ang daming gusto makapag-aral pero hindi kaya. Ikaw, may pagkakataon ka pero sinasayang mo lang. Hindi biro yung perang ginastos namin para dyan. Kaya nga pilit ko pa rin tinatapos pa kasi alam kong ginagastusan niyo ko. Pero araw-araw hindi ako masaya. Parang hindi ako nabubuhay. Ang hirap magpanggap. Anong gusto mong gawin, ha? Magsayang ng 3 taon? Bumagsak at magsimula ulit? Hindi ako tamad, ma. Hindi rin ako sumusuko. Pero hindi ko kayang ituloy ang isang bagay sa hindi ko naman gusto. Akala ko ba gusto mo magturo? Dati-dati kinukwento mo yung magiging classroom mo, magiging estudyante mo, yung mga gusto mo. Ano lang yun? Mga kasinungalingan? Hindi ko rin alam. Hindi sapat ang akala. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin kayang gustuin ang kursong to. Sir, maraming salamat sa sinulat mo, ha? Akala ko ako lang nakakaramdam nito. Salamat sa pagbibigay ng tinig sa amin. Alam kong hindi niyo ito maintindihan ngayon. Pero sa pagsusulat, alam kong may natutulungan ako. Alam kong may natututo. Ano ang pinakamahalagang elemento ng isang guro? Dapat ba ay mahusay siya sa pagpapaliwanag? Marunong umintindi ng iba't ibang paraan ng pagkatuto? O baka naman ang tunay na mahalaga ay ang kakayahan niyang gawing makabuluhan ang kaalaman? Kasi sa totoo lang, hindi ko naisip noon na magiging guro ako. Congratulations, sir. Meron po ba kayong kaunting oras para sa interview? Yes? Napakaganda po ng mga sinabi niyo, sir. Pero meron po akong tanong. Paano niyo po nasabing isa kayong guro kung gayong hindi naman po kayo nagtuturo sa isang classroom? Kasi sa bawat kwentong sinusulat ko, may natututo. So, ibig niyo po bang sabihin kahit na hindi kayo nagtuturo sa isang paaralan, ay may natututo pa rin po sa inyo? Oo, hindi ko kailangang magpunta sa silid-aralan para magturo. Dahil sa bawat pahinang sinusulat ko, may isang taong nakakahanap ng sagot na hindi niya nahahanap sa eskwelahan. At dahil sa aking tinig ng kaisipan, nabuo ko ang librong ito. Akala ko, ang pagiging guro ay nangangahulugan ng pagtayo sa harap ng klase araw-araw. Pero ngayon, alam ko na, kahit sa pamamagitan ng mga pahina, may natututo pa rin. At ako, isa pa rin akong guro, ngunit sa mas malawak na mundo. Kwentong kaibigan.